Kakain na mga patay gutom. Isinalang ko na nga pala ang mahiwagang kawali na galing pa sa angka ng aking mga ninuno. Isinaling ko na nga pala mahiwagang mantika na galing pa sa angka ng mga langis. Kasunod na rin ang ating karne. Dahil luto na ito ay hahanguin ko na bago tuluyang masunog. Isinunod ko na nga palang igisa itong puting sibuyas pero half cook lang natin siya lulutuin. Ganito nga pala ako magdadala ng beef or pork steak. Inahon ko na nga pala ang puting sibuyas para hindi siya masyadong maluto kasi mamaya ibabalik natin siya. Bali itong sibuyas na puti nga pala magiging toppings natin kapag isinalang na natin yung ating mahiwagang baboy. Yung pinagbabaran nga ng mahiwagang baboy ang ating gagawing sabaw kasi nandun na lahat ng lasa. Ayan, ginisa ko na nga. Hihintayin nga pala natin siyang kumulo bago natin ilagay yung ating mahiwagang baboy at hahaluin natin ng papaganito at papaganyan. At ngayon inihulog ko na ang paimportanteng sangkap. Sabay halo ng papaganito at papaganyan. Hahayaan nga lang natin kumapit yung lasa sa karne bago natin ihulog ang mahiwagang sibuyas. At dahil okay na ang lahat, bibigyan lang natin sila na magkasama ng mga ilang minuto bago natin tuluyang awatin sa apoy. At makalipas nga ng ilang minutong pagkakaukaw, ito na ang ating finished product. Hahanguin na nga pala natin to para makakain na tayo. At pagkalatag ko nga ng ating mahiwagang dahon mula sa dahon ng saging, isinunod ko na nga palang ihain ang ating mahiwagang kanin mula pa sa kaldero ng kapitbahay. Kapag ganito nga klase ang luto sa ulam, paniguradong mapaparami ang aking kain. Kaya naman sandukin na natin ang panghuling hain, ang ating mahiwagang bistek. Siyempre, konting slow mo. Kaya paano mga kosa? Kain na na!